Amen? Nagiging ka talagang tunay na Kristiyano. Amen? Nagiging kang tunay na mananampalataya. Kagaya ni Kristo. The more we become rooted in the apostolic doctrines, the more we become Christ-like. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, what is the profile of the modern early believers or / the profile of a fourth watcher? Amen. We continue the mission. Amen? We continue the mission. First, we continue the faith. Second, we continue the mission. Amen. In Acts chapter 1, verse 8, gaya ng sabi ni Jesus, di ba? Bago siya sumalangit, sabi niya sa mga apostol, antayin nyo, ang banal na Espiritu, darating din ito. Amen. Kaya dumating nga ang banal na Espiritu. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Mga kapatid, nung salitain ito ni Jesus, wala pa namang Pilipinas. Nung time na yon, di pa naman 195 countries during that time. Whatever their eyes reached, that is what they call the ends of the earth. But because of geographical and the typology, no? Di ba? Kapag there is Great Formation, di ba? Noon, ilan lang naman ang mga kontinente. Ngayon, ilang kontinente na tayo? 7. Noon, ang New Zealand at Australia magkasama. Di ba? Ngayon, nagkaiwalay na. Natawag siyang Oceania. O, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, the goal of our beloved apostle, Jonathan Santos Perion, is to reach all the countries. Praise the Lord. All around the world. And that is the profile, that is the characteristic of a modern day early believer. Itong palang damdamin natin, itong pagnanasa natin na makabahagi tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid, siya rin na pagnanasa ng mga nangaunang mga kapatid. Ang tanong ko, noon ba, sumagi ba sa isip natin na tayo ay magiging kabahagi ng pangangaral ng Ebanghelyo? Di ba? Naalala ko, sa mga testimony, naalala ko si Brother Denny, kapag Sabado, puro basketball si Brother Denny, Brother Denny, tama. Ngayon, wala nang basketball. Either nasa work o Sabado, nasa hall. Amen? Si Sister Resi din nun. Mga kapatid, Sister Resi, nako, biyaya naman ng Panginoon. Tayo, iisa-isahin natin. Hindi nga sumagi sa isip natin. Ngayon itong ating magiging puso, tama? Bakit? Dahil tinanggap nga natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise the Lord. Kaya may ganito tayong puso, may ganito tayong pagnanasa na makiisa tayo sa apostol dahil ang mga nangaunang mananampalataya, ganito din sila sa mga nangaunang apostol. Ang ginagawa pa nga nila, binebenta nila yung kanilang mga bahay, ari-arian, walang mayaman, walang mahirap sa kanila, lahat sila pantay-pantay. Dahil inilalagay nila sa paanan ng apostol lahat ng mayroon sila to equally distribute the resources to those who are needy, to the needs of the mission. And can't you not see? This is what is happening now. We
like what is described in the book of Acts. Amen? Kaya nga lagi natin nababanggit, we are the continuation of the book of Acts. Purihin ng Panginoon. Pakabakuran nawa ito ng Diyos. Kaya mga kapatid, this is our heart. This is the same heartbeat of our Lord Jesus Christ to proclaim the gospel. Acts chapter 8 verse 4. They were scattered abroad. Amen? Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Nilaan tayo, nilagay tayo ng Diyos sa iba't ibang mga bansa. If you will look at it, I remember, we are from the local of Dao. Most of the pioneers are now scattered to different places. Amen. Amen? Would you even imagine Villamor family from San Fernando to New Zealand? Brother June, where are you from? From Brunei? From Philippines. Oh, from Philippines. Pero, Brother June, magkakasama. Di ba? You're from Dao as well, no? Brother June, no? From Dao. Tabing barangay lang namin si Brother June eh. Brother Tyrone as well, naging siyang customer ni Sister Beth pag nabibili siya ng call card. Ngayon, nasa Purirua. Cellphone din, nagmagawa. No, mga kapatid, oh. Kilala niya ako, di ko siya nakilala. You know, can you see how God prepared us? Sabi niya, Meron pa nga mga iba from Dao ngayon, nasa Japan na. Yung iba nasa Europe na. Yung iba nasa America na. Why? Because God sees us, that we have the same heart for the mission. You see this? Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Sumagi ba sa isip natin na sa pangingibang bansa natin, magtatapat ka sa Diyos? tunay. Na mag-iikapu ka, mangangaral ka, magpapatuto ka, mag-aakay ka ng kaluluwa, mananalangin ka. Never and never. Sa biyaya ng Panginoon. Di ba mga kapatid? We are handpicked. Praise God! Ilalagay ko to dito kasi tapat to. Word to God. Tumulong sa gawain to. God with the glory. Ay ito, magiging katuwang ito ni Pastor. Can you just imagine? Because before we are born, we are chosen. Man! Bago pa tayo na ipanganak, pinili na tayo para sa mga mabubuting gawa. Man! Di ba yan ang sabi sa aklat ng Efeso? Hanapin nga natin. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 4. Purihin ang Panginoon. Ephesians 1, verse 4. Verse 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. O Brother Marlon, Praise the Lord. Praise the Lord. can you just imagine that, Brother Marlon? You, before coming here in New Zealand, the Word of God says, pinili Kanya. Praise the Lord. Pinili ka niya para maging kang banal. Para mawalan ng dungis. Kaya alam nyo, kung atin talagang pagbubulayan to, ang pangingibang bansa natin, hindi para sa ating sarili. Tunay. Hindi lang para wala namang masama sa magpakayaman. Basta yung yaman na yan, ay pinagtatapatan mo. Tunay. At yan ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng gawain ng Panginoon. Pero, huwag din nating makalimutan na ang pagkapili sa atin ay dahil mayroon tayong gagawin. Amen. At ang gagawin natin ay para tayo gumawa ng mga mabubuting gawa. Amen. We are chosen, we are handpicked by our God for us to do good works. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, we continue the mission just like the early
believers. Sino kaya dito ang parang si Esteban? Huwag naman sanang ma-stone to death. Diba? Sino kaya? Iba-iba eh. Lalaki. Sometimes you see the same characteristic. O, halimbawa, si Juan, si Juan ay apostol. Si Juan ay described as thunderous. Medyo mainitin ang ulo ni Juan. At saka ni Dito. Pablo. Dito. Tsaka ni Pedro. Kapag yan may naririnig sila na mga maling mga akusasyon patungkol kay Jesus, ako, umiinit agad ulo niyan. Pinagtatanggol agad nila si Bishop Kristo. Osi. No? Pero ba sa atin ganyan? Pag may naririnig tayong ibang turo, hindi ito maka-apostola. Parang gusto mong agad paliwanagan eh. Mga kapatid. Because we continue the same mission. These early believers proclaimed Christ wherever they went, the same as us. Kagaya natin, amen. Bawat isa sa atin, tayo ay we are all witnesses. Anong Tagalog ng witness? Saksi. Saksi. Tayo lahat ay mga saksi. O hindi tayo yung mga JW. Iba ang mga sinasaksi ng mga yon. Amen? Maling-mali. Ang kanilang pagkasaksi ay mali. Dahil sabi nila, si Jehovah ang Ama. Nasaksiyan nila. Maliwanag na si Jehovah ang anak ng Diyos. Si Jesus, the Lord. Amen? Pero sa kanila, iba. Ang paraiso sa kanila ay ito na. Parang tinanggap na nila na hindi sila palangit. Kasi pag tinanong kanila, sigurado ka? Kasama ka? Doon? 144,000 lang naman ang mapapalangita. Mga bilang na sila. So hindi nila sinama yung sarili nila doon sa mga makakabilang sa kaharian. Maling-maling pagpapatutuo yan. Tayo maliwanag pa sa buwan. Amen. Praise the Lord. Amen. Maliwanag sa atin na panandalian lang tayo dito sa lupa. Entertain ko yan eh. And anytime soon, the Lord may come. Amen. Tonight. Kung loloobin nga ng Panginoon, dito tayo sa Wellington. No? Sama-sama tayo. Praise the Lord. O halimbawa, ikaw ay na-destino, doon ka aagawin. Pero hindi ba masayang tignan? Paano tayo nagpasimula? Doon tayo magtatapos, sama-sama tayo maaagawin. Yan ay kung magpapatuloy tayo. If we will continue the mission. Kaya yung mga mananampalataya na hindi nagpatuloy, mga kapatid, hindi na sila makakaasa pa na makikita nila ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi sila makakasama sa pag-agaw. O ito, hindi tayo exempted dito. Maliban kung tayo'y maging mapagpatuloy sa misyon. Amen? Di ba sabi sa Matthew 28:20? Na sa tuwing tayo'y nakikigisa sa misyon ni Kristo, pangako ng Panginoon yan, hindi po ba? That whenever we partake the Great Commission, sabi ni Jesus mismo, ako'y sumasa inyong palagi Praise the Lord. hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Paano tayo sasamahang palagi ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan kung makikiisa tayo, sabi sa verse 19, sa pangangaral ng mabuting balita. Evangelism, di po ba? Dahil dito'y magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ng lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. In verse 20, at gawing alagad. Kaya kanina sa aming meeting, medyo, sabi ko, Lord, what is this? Kasi my question is, to the regional director, I said, if the Word of God has ripened into the heart of that listener, and that very day, he wanted to be baptized, what stops him Amen. from being washed? Diba? I was thinking, Lord, is it because there are souls there that you want to be saved? Is it because you want them to access the true salvation?
Kasi ang tanong ko sa Panginoon out of all the many places, why behind the bars? Di po ba, mga kapatid, pag-iisipan mo talagang mabuti. Bakit kaya sa likod ng mga rehas? Ano ang gustong makita anong gustong ng Panginoon na makita natin doon? Anong meron doon? I heard from him, ang sabi ng regional director, marami kasi doon uhaw sa salita ng Diyos. Many of them are hungry of the word. Oh, di ba sabi sa Lucas, no? To set the captives free. That's why I was thinking, we are so blessed as a church that the Lord would entrust to us those who are captives out of the many churches. Sabi pa nga niya, ang dami ngayong mga churches ng mga gustong lumahok dito ngayon sa prison ministry. That's why we are screening, kasi hindi naman pwede dahil gusto lang nila, pwede na sila. Kailangan talagang salaing mabuti. Pero sabi niya, nakikita ko ang inyong church, totoo. Praise the Lord. Genuine talaga ang puso ninyo pagdating sa pagliligtas ng kaluluwa. Sa biyaya at kapurihan ng Diyos. Amen? Because, sabi nga niya, I noticed na halos ang mga lalaki doon, sila yung mga talagang gustong sumuko sa Panginoon. Sila talaga ang uhaw, sila talaga ang naghahanap sa Panginoon ngayon. Sabi ko, babae man o lalaki. We are, hindi man tayo literal behind the bars, but we were just like them. We were imprisoned in many ways. God just set us free. Amen. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, the early believers continue the mission. Same as us, the modern day early believers. Purihin ang ating Panginoon. They continued the Great Commission. Pangatlo at panghuli, the profile of the modern day early believers or fourth watchers. We endure just like the early believers. Endurance is the key. Acts 14:22. Amen. Sabi dito sa salita ng Diyos, basahin natin dyan, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi talaga madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Narrow is the way to the kingdom of God. Masikip, maburol ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, kumukunti ngayon ang mga tunay na mga mananampalataya No? Because of the modern time, life becomes more conducive and easy. It changes the mindset of the people. Kaya nga, even though we are living in a very conducive modern technology, dapat when it comes to faith, ibahin natin ito. Dahil kabaliktaran ito. Sa pananampalataya, mas magiging maraming pagsubok. So, While the modern world is becoming more easy, accessible, available, amen, ang pananampalataya, pahirap ng pahirap. Mga kapatid, kakaibang mga strategiya ang mga pagsubok na haharapin natin sa pananampalataya. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang
do'y nagsisipasok. O, dito kayo pumasok, easy lang. O, dito na lang kayo sa church. Walang bawal. Hindi required ang commitment. Hallelujah. Hindi required manalangin. Hindi required ang regular attendance. Hindi required ang regular Holy Communion. And you save your Hindi required magkaloob. Hindi required magikapo. Hindi required makibahagi sa pagpapatotoo. Walang hirap dito. No, mga kapatid. Pero ang tunay na daan, papasok ng kaharian, makipot ang pintuan. Hmm. You know, I remember, I was still a volunteer. DFCM pa po ako noon. That was in June 2014. Bago mag-devotion, nanaginip ako. Nanaginip ako na mayroong 200. In my dream, I was with Elder Rene that time. At nakita ko, mayroong daang maluwang. Doon sa daang maluwang, mayroong mga nakaabang na nakaitim sila. Nakaitim sila. Pero ang nakita ko, maraming mga nakaputi ang dumaan doon sa maluwang. Doon sa maluwang na daan, ang daming mga nakaputi ang kinuha ng mga nakaitim. Pero doon sa isang daan, napakasikip. Masikip ang daan. Paano pa siya eh? Napakadaming obstacle. Bago ka talaga makausad hanggang doon sa yung patutunguhan. Then one time, doon sa aking panaginip, I paused for a while dahil meron akong nakitang isang salamin na kung saan, hindi ko nakita yung mukha niya eh, pero nakita ko lang yung likod niya. Nakasuot siya ng puti. Nakatingin siya sa salamin at pinagmamasdan niya yung mukha niya sa salamin. That I realized it was me. And then Elder Rene said, "Come on, tara na. Kailangan na natin umalis para tuloy-tuloy sa paglakad dun sa makipot na daan." Habang kami ay naglalakad dun sa makipot na daan, dun sa malayo, mayroon kaming nakitang napakaliwanag na ilaw. Napakaliwanag na ilaw. Nang makadating kami doon sa labas, para siyang malaking Colosseum. Doon sa labas, nung gate, ang dami kong nakitang mga fort watchers. Sa labas ng gate, mayroong mga nagsisigarilyo, mayroong mga umiinom, mayroong mga nagsusugal, may mga iba't ibang mga kalayawan silang mga ginagawa. Pagkatapos may narinig akong tinig. Sabi nung tinig, "Magsipasok na kayo. At ang mga hindi papasok, hindi maliligtas." Bagamat narinig ng lahat yung tinig na yon sa aking panaginip. Pero yung mga iilan na mga mananampalataya na, pinili nila na hindi pumasok. Kaya nung pumasok na daw kami doon sa panaginip, pumasok na daw kami doon sa napakalaking lugar, nakita ko ang mahal na apostol nangangaral. At mayroong napakaliwanag sa kanyang likuran, sa sobrang liwanag, masakit sa mata sa sobrang liwanag. Pero nakita ko mahal na apostol, Arsenio Tanferriol, puting-puti ang kanyang suot, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Pero ang laking pagtataka ko, bakit sa loob ng lugar na yon ay kakaunti lang ang pumasok? The capacity of the Colosseum, only a third of the capacity. Yun ang bilang ng mga tao na pumasok sa loob. At ang sabi ng tinig, lahat ng mga hindi pumasok, hindi maliligtas. Sa biyaya naman ng Panginoon, kahit panaginip lang, pumasok naman kami. Pero doon ko nakita, sa panaginip ko ang tanong ko, bakit napakakaunti? Mayroon pang mga mananampalataya na
nasa labas, naririnig na at hindi pa pumasok. Kumbaga, pinili nila intentionally na hindi maging mapagpatuloy sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Mapalad tayo na mayroong nagpapaalala sa atin. Mapalad tayo na mayroong gumagabay sa atin sa pananampalataya. Mapalad tayo na mayroong tayong apostol. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kailangan natin magsumikap. Kahit makitid ang daan, kahit maraming mga pagsubok, piliin natin kung ang kahirapan sa pananampalataya ang siyang magiging daan para tayo makapasok. So be it. Kapag nakikita na natin ang buhay natin nagiging maanuan, medyo parang kabahan na tayo dapat. Amen? Kasi kapag nagiging maanuan na ang ating paglilingkod, ibig sabihin, nawawalan na tayo ng mga pagtitiis. Eh di ba sabi, makipot ang daan? Tama po? Amen. Kaya mga kapatid, we must consider suffering as an honor. Shall we read in Acts chapter 5, 41 to 42? Acts 5:41 to 42. Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Dito kaya, kung pagbigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magtiis, masaya kaya tayo? Amen. Tingnan nyo to, napaka-ironic. Di ba? Umalis doon ang mga apostol na masayang-masaya. Bakit sila masayang-masaya? Dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Kaya kapag tayo nagtitiis, dapat pala iba ang ating reception. Amen? Dapat our response is masayang-masaya. Amen. Masayang-masaya pala dapat ang ating maging reaction kapag tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magtiis. Naalala ko yung isang kapatid na kwento niya na sa kanyang business, medyo may pinagdadaanan siya ngayon. Pero habang kinakwento niya yon, masaya pa siya. Praise the Lord. Praise the Lord. Masaya pa siya talaga. Sabi ko, biyaya ng Panginoon. Biyaya talaga ng Panginoon. Kung tayo wala sa pananampalataya, nako talaga, ewan ko lang. Pero sa biyaya, no, kahit may mga pagtitiis, tuloy-tuloy lang tayo sa pananampalataya. Tuloy-tuloy lang sa ating paniniwala at pananalig sa Panginoon. Basta tayo, magtitiwala lang tayo. Wala namang pinabayaan ng Diyos sa taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Tunay. Kaya masaya tayo. Purihin ang ating Panginoon. Masaya ba tayo? Praise the To God be all the glory. Dahil hindi lang yung mga kung ano ang nakikita natin ngayon ng ating tinitignan. Tinitignan natin ang hinaharap. That's the reason why we are gladdened, even in the times of tribulations, because we have a hope that we look forward to. Diba? We look beyond what is present. Hindi lang natin tinitignan kung ano ang sitwasyon ngayon. Minsan, ako po by personal experience, ang napansin ko lang, kapag may mga pagsubok na nararanasan, mayroong darating na tagumpay na hindi masukat nung sa nararanasang pagtitiis. Totoo yun. Kaya bilang tao, kapag medyo madali kang magbago ng isip, wala kang idea kung ano ang inihahanda ng Diyos. Tapos pag napagtagumpayan mo na yon sa biyaya ng Diyos, masasabi mo, Lord, buti na lang. Iningatan mo ang puso ko. Buti na lang, Lord, iningatan mo isip ko. Kasi kung bumigay ako
ako, dun sa time na yun, hindi ko makikita tong inihanda mo sa akin. May mga ganyan ba tayong mga experience? Amen. Di ba? Yung bibigay ka na sana, pero dahil mayroon kang pinanghahawakan eh. May pinanghahawakan ka eh. Kapag alam mo may pinanghahawakan ka, di bali na. Sa panahon na ngayon, pansamantala, magtiis ka, pero makikita mo, may inihahanda ang Diyos. At magiging mas masaya ka. Masasabi mo, iba ka talaga mag-isip, Lord. Iba ka talaga kung gumawa. Amen? Purihin ang ating Panginoon. And we continue the endurance because we have an expectation of Christ coming. We continue to endure in the faith just like the early believers. Ayon ang mga fourth watchers in the modern time. Because we are expecting that Christ will come in no time. Na darating ang Panginoon at malapit na siyang dumating. Naniniwala ba tayo na malapit nang dumating ang Panginoon? Naniniwala din ako na minsan nararamdaman nyo na malapit nang dumating ang Panginoon at minsan parang nararamdaman nyo din na parang lumalayo ang pagdating ng Panginoon. Depende yan sa pananampalataya. Kapag medyo nababawasan ng mga pagtitiis, sumasaya ka, umaalwan ka, parang feeling mo, medyo yung damdamin mo na ang Panginoon ay malapit nang dumating, medyo nababawasan. Pero kapag ikaw, hindi na natapos sa mga pagsubok, tuloy-tuloy, Gusto mo nang dumating. no? Masasabi ko, Lord, dumating ka na. Tunay. Pansin niyo ba yan? Kapag tuloy-tuloy mga pagsubok, Lord, dumating ka na. Mas nanasain mo na dumating na siya eh. Pero kapag medyo wala kang pagsubok, ay, malapit na palang dumating si Lord. Kaya maganda talaga. Amen. Huwag mawala sa isip natin. May pagsubok man o hindi, malapit nang dumating talaga ang Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Titus 2:12 to 13. Andyan pa po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Sabi sa verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. 13. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang malwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Balik tayo sa verse 12. Kung nakikita mo ang sarili mo na ikaw ngayon ay namumuhay na ng maayos, ng matuwid, at ng makadiyos, handa ka na sa pagbabalik ng Panginoon. Sino sa atin ang handa na? Amen? Pag nakikita mo na ang sarili mo na kahit maraming mga patibungang kaaway, kahit maraming mga pagsubok sa pananampalataya, pero ikaw ngayon ay namumuhay ng maayos, matuwid. Pag sinabi mong matuwid, nabubuhay ka sa pananampalataya. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi yung kung ano ang nakikita mo, kundi kung ano ang pananampalataya mo sa kabila ng nakikita mo. Yun ang ibig sabihin ng matuwid. Amen? Na kahit anong kalagayan mo, pipiliin mong mabuhay sa pananampalataya. Amen? At ikaw rin ay namumuhay ng makadiyos, na pagtatagumpayan mo na ang mga dati mong mga pagnanasa, na pagtatagumpayan mo na ang mga kahinaan mo noon. Ngayon, lagi mo nang naipapamuhay ang kalooban ng Diyos. Nako, very candidate ka na. Verse 13. Amen?
Anong sabi sa 13? Itong mapalad na pag-asa natin. Handang-handa ka na. Praise God. Amen? Kaya kung nakikita natin ang ating mga sarili, hindi pa tayo namumuhay ng maayos, ng matuwid, ng makadiyos, magpasalamat din tayo sa Panginoon. Binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon para maging totoo sa atin ang mapalad na pag-asa. Alam niyo, minsan nag-i-imagine talaga ako. Ewan ko, my mind is so, it goes beyond my skull. No, I was thinking, kapag mag-rapture na, at dumating na ang Panginoon, di ba nakakatuwang pagmasdan? Na tayo lahat, makikita natin ang isa't isa. At sasabihin mo sa iyong kapatid, di ba sabi ko na sa iyo eh. Praise God. Nag-iiba na rin ako. Di ba mga kapatid? Ang saya-saya nun, di ba? Makita natin ang isa't isa. No? Slow motion, bagamat hindi tayo slow motion na agawin, isang kisap mata lang, agawin na tayo. Pero makita mo ang isa't isa. Of course, malungkot kung may maiiwan. Pero ang goal natin, walang maiiwan. Amen? Siguro, kapag tayo nasa alapaap na, magtuturuan tayo, sis, bro, you're here! Ang saya-saya. Kaya yan ang sabi ng mahal na late apostle. Amen. Kita-kita tayo sa rapture. Purihin ang ating Panginoon. Yan ang mga pinanghawakan ng mga early believers. Pinanghawakang matibay nila yan. Ang sabi sa Thessalonica, ang mga nangaunang, mga nangamatay, unang bubuhayin, ang mga buhay ng mga nagsisipagantay, na mga nagsisipagantay aagawin. Hindi sila maaaring mauna doon sa mga nangaunang nangamatay. Di ba? Pinanghawakan nila yan, itong mga early believers nito. That's why up until their last breath, they endured. Because just like us, they were also waiting for the coming of the Lord. But aren't we blessed? Amen. That in our generation, that in our time, sa panahon natin makikita. Sa panahon natin makikita. Hindi sa second watch, hindi sa third watch. Di ba tayo mapalad? We're part of the fourth watch. Praise the Lord. That's why we are called fourth watchers. Out of all the other watches, Christ included us to see the grand coming of our Lord Jesus Christ. Kaya yan na lang talaga ang pinanghahawakan natin ngayon, hindi po ba? Rapture. Rapture. Kapag hindi mawala sa puso't isip mo yan, yung pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, asahan mo, isa ka sa aagawin ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya anong gagawin natin? Di na tayo magtatapos. Romans 13:11-12. Romans 13:11-12. To God be the glory. At ito, yamang nakikilala ang panahon. Nakikilala na ba natin ang panahon? Amen. Kaya nga tayo tinatawag na fourth watchers eh. Dahil nakikilala natin na tayo ay nasa ika-4 na pagpupuyat na. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. In verse 12, ang gabi ay totoong malalim. At ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakba ang mga sandata ng kaliwanagan. Kaya mga kapatid, now that we know that we are, our salvation is nearer
than before. We must live just like the early believers. They continued in the faith, they continued the mission, they continued the endurance while they are waiting for Christ's return. Now my question is, are you the same? Do you see yourself the same as the early believers? Purihin ang ating Panginoon. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami